nangyayari sa korte. Isipin lang ho natin, sa pinakapayak na paraan, ang isang proseso sa korte ay nagtatangkang marinig sa isang maayos na paraan ang panig, bawat panig, bago maghusga ang huwes ayon sa nasasaad na batayan ng batas. Kung kayo po ay nasa isang pamilya, isusumbong po kayo ng panganay na kinain ni bunso yung ulam na nakakareserba para sa hapunan. Ano pong gagawin ni bunso? Tatayo siya at maninindigan. Hindi ko inubos yan. Ang nakita ko yung pusa. Umakyat at nagbungkal sa kusina at tinangay yung galunggong. Hindi po ba? Isipin niyo ho, kung halimbawa tumindig si bunso at sinabing gusto ko magsalita, sinampal siya. O kaya kinadena siya at tinago sa kwarto. Wala kang karapatang magsabi ng iyong depensa. Isipin niyo po, murang-murang edad pa lang, may napakalaking sugat na sa kanyang kaluluwa pagkat yung hustisya hindi ibinigay sa kanya. At hindi po ba maraming mga alitan nga sa pamilya ay dahil paborito ni nanay o ni tatay ang isang anak kasi nung nagsusumbong si bunso o si panganay o sa gitna ay nakampihan ang isa. Hindi po ba kaya may sugat na ito ay dahil ang pakiramdam po ng mga tao ay hinulang ang hustisya. Gayon rin po ang korte. Kung ang ating mga huwes ay patas at marunong, mayroon siyang temperament na makikinig siya sa bawat panig. At sasabihin niya, totoo kaya ang sinasabi nitong bunso? O nakikita niyang mayroon pang isang piraso ng galunggong na nasa dulo ng kanyang bibig, kaya't hindi niya napapaniwalaan. Ibig sabihin po, ano po ang ebidensya? Unang-una ho, bigyan natin ng kalayaan ang ating mga mamamayan, ang ating mga kapatid po natin ang bawat Pilipino, masabihin ang katotohanan ayon sa kanilang pananaw. Ang katotohanan naman po ay malalaman lamang natin sa pagkuha ng testimonya ng mga taong nakakita talaga sa kung ano ang nangyari. Hindi po iisang side lang, hindi naman po ang gobyerno lamang ang mayroong monopolya sa katotohanan. Kaya't nakailangan ho talaga maintindihan na kung tayong mga bata pa, mga maliliit pa lang tayo, ay nagagalit na tayo pag walang hustisya sa ating pamamahay. Paano pa kaya kung sa larangan ng lipunan ay ganun din po ang mararanasan natin? Hindi po ba parang may paninikil sa ating kaluluwa? Yun lang po ang makikita kung pinakapayak na paraan para sabihin yung due process na ito. Siyempre sa bahay po mabilis yan. Yung hukom, si nanay, makikinig kagad at sasabihin, ikaw, papaluin kita, o ikaw, hindi ka ngayon makakakain ng hapunan kasi nakain mo na. Ganon po, si nanay ang magiging hukom. O kaya kung si tatay ang usually nag-adjudicate, hintayin nilang dumating si tatay mula sa trabaho. Ngunit syempre ho, sa hudikatura, merong kailangang formalidad. Ang juez po ay nandun sa mataas na upuan kasi kailangan po niyang ipakita na hindi po siya dikit masyado kasi pag bigla na lang pong makipag-high five siya doon sa isang akusado o sa isang mga partido, sasabihin ng kabila na kinampihan na niya. Kaya ho, hindi namin pwedeng pakita na malapit kami sa mga naglilitigate sa aming harapan. So, sana po maintindihan natin yon na in a more mature setting where rights and obligations of our people have been already assured by our constitution, where the state is required to grant those rights so that people can feel free. People will cherish the presence of courts. I'm not saying that our judiciary is a very good one at this point. As you can see, the dramatic reform efforts that we have been pushing for is a direct result of our understanding that we have so many faults. That's why we're doing our best to repair whatever damage the institution has suffered from, and we are trying to strengthen the weakening knees of our judges and our court employees. The last thing we need is a public that will not support the judiciary.